Understand? Kailangan natin mag-report kapag hindi natin maayos yung ating label. At saka isa pa pala, meron po tayo dito mga kasama which is nililabel nila kahit hindi nila target building. Okay? If ever, guys, if ever na may mga missing building sa inyong mapa, hindi po yan sa inyo. Okay? Yung kailangan na po ninyong i-label is yung target building ninyo. So how do we check for that? Meron po tayo dito ng checkbox sa upper left ng ating software. Blanco po yung checkbox na yan. All you need to do is to click for that checkbox and right after mag-click kayo niyan, yung lalabas, magkakaroon ng R3, yung inyong target building. Yung mga bahay na hindi ninyo target building, hindi po yan mag-a-appear, yung R3 nila. So dito lang tayo magfo-focus sa ating target building. Kapag ako may nakita, may nahuli, may nalaman na isa sa inyo na nag-capture ng hindi ninyo target building, ibablock ko kayo sa tab na to. Regardless kung tao ko man kayo or kung kanino man kayong tao. Klaro tayo para dyan? Para pata sa lahat. Kasi yung nangyayari, yung ibang kasama natin, nagle-label ng bahay, and then eventually, pagpasa nila, captured na yung building. Unfair, di ba? So you have to check for your target building bago kayo mag-label. Klaro? Okay. So again, balik tayo doon. Nawala na naman tayo. So, ili-label lang po natin yung target building natin na to. Let us make sure lang din na nakasnap siya ng maayos sa kapitbahay. May missing part, i-draw lang natin, and then match natin dito sa right frame. Yung kailangan po natin, isang frame lang po. We have to match at least one frame only. You can ignore other frames kasi automatic naman yan eh. You understand? One frame lang yung kailangan nating i-capture. So right after ma-capture natin, requirement din dito sa 3D matching to select that building na nilabel ninyo and group for them. Right after mag-group ninyo, kung makikita ninyo, yung right frame natin, yung label hindi na siya flat. Okay? Nagkakaroon ng bumps. It means nag-group na yung building. Kapag hindi naka-group yan, flat lang yung label. So kailangan ninyong i-group. Right after makatapos tayo mag-label, lalo na kapag multi-layer, you have to check sa ortho mode kung nakasnap na maigi lahat ng label. So kapag nakasnap siya na maayos, ganyan yung magiging itsura niya. Okay? Kapag hindi naman siya nakasnap na maayos, magkakaroon po yan ng gap. Magkakaroon po yan ng gap. So hindi pwedeng yung may ganito. Okay? Unahin natin. This is a residential building. So sa building repair po natin, hindi po natin ginagawang multi-layer ito. But dito sa 3D matching, kapag kita yung layers niya, like for example this, kung nakikita nyo sa right frame, nakikita yung wall niya, yung height difference niya. So we have to do a multi-layer for that. Lalo na kapag may mga linya or visible lines, yung yung bahay na pinapakita na ibang layer nga siya, we have to do a multi-layer for that. Okay? So kapag ganito, kung kaya ninyo, i-edit na lang yung bahay, try to edit na lang. Huwag na kayong mag-delete para mas mapadali tayo. So for this building, i-edit ko na lang siya. Kakat ko yung mga walang kwentang parts. Cut ko muna siya per layer. Delete natin ito. Tapos, as you can see, sa right frame, hindi pa siya match. So pwede po natin gawin dyan. Ayusin natin to. Pagagalitan tayo ni Sir Kevin. Okay. Bakit ayaw mo umayos? So para ma-match po natin yan, pwede lang din naman tayo dito mag-click sa right frame, long press shift, and then i-adjust natin into its correct position. Select, long press shift, and then adjust. Much better to kaysa mag-redraw tayo. Diba? Kung same lang naman or kung mga simple houses lang din naman. So now, right after we are done with that, make sure lang natin na tama yung pagkakalabel. Check natin sa ortho mode kung merong gaps or whatsoever. If none, you can simply select that building, group it, and then you can submit the map right after. Isang frame lang po yung kailangan natin gawin.
Hindi nyo na kailangan i-check pa yung ibang frame. So kapag okay lang din naman yung first frame, yun na lang po yung gamitin natin pang match. Okay? Kung sira yung first frame, kung hindi talaga na ma-match ang first frame, you can use other frames para i-match yung building. Any questions? Checker ID po gagamitin. Yes po. May attendance. Bali, boss, yung 10 pixel error is applicable lang sa left frame, sa right frame is hindi. Sa right frame na lang natin tawag na to. Sa right frame na lang natin i-apply kasi yung left frame, yung right frame na lang nabubulol na ako. Sa right frame na lang natin i-apply kasi yung left frame is usually nagma-match naman yung left frame 'di ba? Kayang i-match sa left frame Yung right frame minsan yung may mga bahay tayo which is kagaya nito, meron siyang mga layers, 'di ba? Pero hindi yan layer. So yung nangyayari, hindi natin na ma-match na maayos. Try natin dito sa bahay na to. May mga paslant. Alam mo yun yung mga, may mga paslant na roof? Yan, Noted, boss. bali. Ayaw mag-match. Diyan. Okay pa yan, na ma-match pa natin dyan. Pwede din kayo pala mag-drag ng 3D dito sa right frame. Pero yung ito, yung layer na to, dito minsan nagkakaroon ng problema, di ba? Kasi paslant nga. Gaya niyan. Kapag minamatch natin, ma-match, di ba? So kapag ganyan, okay na lang yan. We can ignore for that. Kasi alam din naman natin na this is a medyo elevated yung part na to. Bali, yung base na lang kukunin dyan. Yes, yung base na lang kukunin. Wala namang problema. Tapos meron pa rin meron pa rin mga bahay na yung pa-slanted na minsan lumilipad dito sa right frame na for example, hanggang dito yung roof or hanggang dito kapag na-label natin as 1 tapos wala siyang layer pero yung roof niya hanggang sa baba pa, we can ignore for those buildings. Kanina may example ako Sorry, baka makakuha tayo mamaya. So, check ko na lang. Pero pag ganito, base na lang kunin nyo, that is okay. Saka isa pa pala guys, okay? Kailangan dito sa 3D matching project natin, na ginagamit natin ng 3D roof software, kailangan po yung 3D natin is tama po yung sidewall. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Understand? Kasi may mga tao din or may mga kasama din tayo na hindi dinidisregard yung wall. Okay? Dapat yung wall natin is captured din perfectly. You understand? So again, pasok tayo dito. Para sa mga ganitong building, napakasimple na lang din naman ito. May mga missing part lang na ganyan, na maliliit. So add lang kayo linya. For the single buildings, hindi din kailangan na nakagroup. Okay? For the single buildings, hindi rin kailangan nakagroup. Kahit hindi nakagroup yan, that is okay. Ito, sabi yung part na to. Kikita, sorry. Ito. Okay. Group, and then you're done. This one, meron po tayong kapitbahay na nakakonect sa atin. So yung kapitbahay natin na nakakonect sa atin, medyo tabingi, sira. Pwede lang din naman natin to i-draw as one, di ba? Panira yung kapitbahay natin. So yung gagawin natin is i-delete na lang, i-report na lang yung kapitbahay. Paano natin mare-report yon? Meron po tayo dito neighbor files. Sa neighbor files po natin, meron mga checkbox dyan. So first, you have to uncheck or check-uncheck yung mga checkbox na to. Kapag nag-uncheck kayo ng checkbox, tapos nawala yung label na gusto ninyong mawala, it means yan yung neighbor. Okay, yan yung neighbor na kailangan nating i-report. So for this one, right-click, generate report, click this battery sign, make a box, click space, and then pwede na lang tayo mag-comment dyan. For this situation, pwede ko na lang din naman ipa-delete yan. Pa-delete na lang natin kasi ako na lang magdodraw. Kasi pangit kapag ganyan yung itsura, di ba? Submit report. And then magbabay kayo sa kapitbahay ninyo. For this, i-relabel na lang natin kasi wasak yung kanina. Alam ko magka-crash ito Ayun. So, relabel natin yung bahay na maayos. Adjust, select, drag the wall,
draw natin yung mga missing parts. Dito may missing part siya, okay? May missing part siya dito, may extension. Pero dito sa right frame, wala. So we can ignore na lang muna for that. Wait lang. Check natin kung ground or what.